Okay kabayan, sapagkat nabanggit na ang unti-unting sumisikat na pag-aalaga ng sheep o tupa sa Pilipinas, pinuntahan po namin ang alagaan ni Ginoong Ronaldo Laderas ng Bulacan at do'y nakita po namin ang paninimula niya sa pag-aalaga ng mga tupang ang uri. Ano ang mga katangian ng Dorper, Ronald, na nakapagbigay sa iyo ng dahilan para ito ang piliing uri ng tupa na aalagaan? Lumalaki siya ng malaki, siguro average siya mga 80 kilos eh. Ganon? Oo. Tsaka maganda siya pagka yung makapal yung balahibo niya. Nakusa siyang naglalagas ng ng balahibo. Pero yan, hindi mo kinuha rito para kunin ng balahibo, pero para sa karni lamang, ano? Oo, para sa karni lang yan. Kinocross namin sa sa mga tupa. Para lumaki yung tupa natin dito. Yung mga sabihin, lokal. mga native natin, Oo, yung mga native mo. natin. Pwede ba yun? Pwede. At saan mo kinuha itong mga Dorper na ito? Nabili ko yan sa isang kaibigan ko galing ng Australia. From Australia to. Australia. At dun sa mga binili mo, ilang ulo ito, ilang piraso? Siguro nag-average siya nag-umpisa ako dyan 10 eh. Kaya lang hindi ko naiipon kasi nabibili ka agad. Ganun binibili naman. Nabibenta ka agad. Kung talagang kung pag-uusapan at saka tutunguhin natin ang pagbebenta, ano ang binibenta rito? Yung bata pa? Yung mga bata pa, mga 4 months, 5 months ka. Mga magkano ang bentahan yan? 15,000. 15. Ano to? Yung mga yung mga may matataas na lahi. Pure na yon. Pure yon. Pagkatapos pagka ba pinapalahi, pinararami. Pagka yung naka-cross na siya sa native natin, na tupa, siguro mga 6,000. Yan ang benta. Pwede. Oo, pwede. Pero malalaki na yun. Pero pagka yan pinararami natin, mga ilang suplingan na kukuha sa isang anakan? 2, 3, gano'n. Nakakatatlo? Pero 2 beses siya sa isang taong umaganap. Ibig sabihin, yung yung anak niya, nakakadalawa ka? 2. Nakakatatlo? Ganun ba yun? Mas daig ba ang ibang klase nito? Ibang klase. Yun lang ang niya. Nagtatrayo siya ng anak. Minsan 2. Hindi kamukha ng local natin. Isa lang yun eh. Isa lang ang mag-anak ang local eh. Yung mga native na tupa. Okay. Ang sabi nila, mas mabait daw ang tupa sa kambing. Talagang mabait. Pwede, mabait. Naaakap mo, ha? At meron ka bang balak na palakihin to despite the fact na ito kagad ay nabibili? Ito magpaparami talaga ako. Dahil marami namang bumibili talaga. Wala ka bang balak na ibang lahi ng tupa ang pwede mong kunin? Wala. Dito ako malaki kasi siya. Matataba yung niya, malaman. Mga ilang kilo ang nakukuha sa isang piraso? Mga 70. 70 ang isang Ano yung babae, lalaki? Lalaki yun. Lalaki. At lahat yun nakukuha yung, kasi sa kambing, kakaunti lamang ang nakukuha ang karni halos, Mas maraming karni nito. Mas marami ito. Wala ka bang balak na iproseso ito? Pwede rin pagdating na araw. Tupa kabayan, isang uri ng hayop na panugo natin sa ating hapagkainan. Isang uri ng hayop na hindi maselang alagaan, na ipapayo ng mga dalubhasa sa paghahayupan na sinabing mapagkakakitaan din po ng mga magsasaka sa Pilipinas. Ang tupa sa ngayon ay isang uri ng hayop na pangunahin sa talaan ng mga magsasaka na naglalaan ng espasyo sa paghahayupan. Dito rin kabayan, ang tupa ay maaaring makasagot sa inyong hinahanap-hanap na proyektong pangkabuhayan. Okay kabayan, ang ating pong mga pinag-usapan at tinalakay sa araw na ito ay tungkol sa pag-aalaga po ng tupa na sinabi po natin sa ating palatuntunan, magbibigay po ng kita, aliw, kasiyahan sa ating pong mga kababayan. Lalo tigit sa mga kababayan po natin sa larangan ng pananakahan na naghahanap po ng mga proyekto na tulad po ng sa larangan ng paghahayupan. Kabayan, ang ating pong mga napag-usapan dito, harinawa, ay kapulutan po ng magandang kaalaman para po sa kinabukasan ng ating pong mga kababayan sa larangan ng pananakahan at pangisdaan. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.